Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ikatlong kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Mga Alamat. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Nakatagpo ni Padre Florentino ang mga tao sa kubyerta na nagtatawanan habang pinag-uusapan ang pagkamulat ng mga Pilipino at ang pag-uusig sa mga bayarin sa simbahan. Dumating si Simon at ipinahayag ang kanyang pagsisisi sa pagkakataong hindi niya nasaksihan ang mga dinaanan ng bapor. Sa kanyang pananaw, hindi kawili-wili ang anumang lugar na walang alamat. Dahil dito, sinimulan ng kapitan ang pagkukwento tungkol sa alamat ng malapad na bato. Ayon sa kanya, ito ay itinuturing na banal ng mga katutubo dahil sa paniniwalang tahanan ito ng mga espiritu. Ngunit nang tirahan ito ng mga tulisan, nawala ang takot sa espiritu at pumalit ang takot sa mga tulisan. Nabanggit din ang alamat ni Doña Jeronima. May magkasintahan sa Espanya at naging arsobispo sa Maynila ang lalaki. Nagbalat kayo ang babae at sinundan ang kanyang kasintahan sa Maynila, hinihiling na tuparin ang pangako ng pagpapakasal. Ngunit ang arsobispo ay nagpasyang itira ang babae sa isang yungib sa tabi ng Ilog Pasig. Habang pinag-uusapan ang alamat, pinuri ni Ben Zaib ang kwento at nainggit si Doña Victorina na nais ding tumira sa kuweba. Tinanong naman ni Simon si Padre Salvi kung hindi ba mas mainam na ilagay ang babae sa isang beateryo. Tugon ni Padre Salvi, hindi siya makakahatol sa mga ginawa ng isang arsobispo. Ibinahagi naman ang alamat ni San Nicolas na nagligtas ng isang insik mula sa pagkamatay sa mga buwaya na naging bato matapos dasalan ng insik ang santo. Paglapag ng bapor sa lawa, tinanong ni Ben Zaib sa kapitan kung saan doon napatay ang isang Guevara, Navarra o Ibarra. Itinuro ng kapitan ang lugar at sinubukan pa ni Doña Victorina na hanapin ang bakas ng pagkamatay. Ayon kay Padre Salvi, kasama ng ama ang bangkay ng anak sa paglilibing. Binanggit naman ni Ben Zaib na ito ang pinakamurang paraan ng paglilibing, kaya nagtawanan ng iba. Ngunit namutla si Simon at nanatiling tahimik, ipinalagay na lamang ng kapitan na nahihilo ito sa paglalakbay. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Nagkaroon ng talakayan sa kubyerta tungkol sa pagkamulat ng mga Pilipino at ang mga usaping may kinalaman sa simbahan, kung saan sumali si Simon at naglahad ng kanyang pananaw sa mga alamat. Ikinuwento ng kapitan ang alamat ng malapad na bato, isang lugar na dating itinuturing na banal ng mga katutubo ngunit naging pugad ng mga tulisan. Kaya natakot ang mga tao sa mga tulisan imbes na sa espiritu. Ikinuwento rin ang alamat ni Doña Jeronima, isang babaeng sinundan ang kanyang dating kasintahan na naging arsobispo sa Maynila, ngunit itinira lamang siya sa isang yungib sa tabi ng Ilog Pasig sa halip na pakasalan. Inilahad ang alamat ni San Nicolas na nagligtas sa isang insik mula sa mga buwaya na naging bato matapos dasalan ng santo, at ito ay ipinagpatuloy na talakayan habang patuloy na naglalayag ang bapor. Sa huling bahagi, nabanggit ang lugar kung saan napatay ang isang Ibarra o Guevara na sinundan ng komento ni Ben Zaib tungkol sa murang paraan ng paglilibing na nagdulot ng tawanan sa kubyerta, habang nanatiling tahimik si Simon na tila nag-iisip ng malalim. Mga mahahalagang tauhan, Padre Florentino, isang pari na nakikibahagi sa usapan sa kubyerta ng bapor. Simon, isang tao na dumating at nagpahayag ng kanyang pagsisisi sa pagkakataon na hindi niya nasaksihan ang mga dinaanan ng bapor. Kapitan, ang nagsimulang magkuwento tungkol sa alamat ng malapad na bato at nagbahagi rin ng ibang mga alamat. Doña Jeronima, binanggit sa alamat isang babae mula sa Espanya na nagbalatkayo para sundan ang kanyang kasintahan na naging arsobispo sa Maynila. Ben Zaib, isang tao na pumuri sa mga kwento ng kapitan at nagtanong tungkol sa isang lugar kung saan napatay ang isang tao na tinawag na Guevara, Navarra o Ibarra. Doña Victorina, nainggit sa kwento tungkol kay Doña Jeronima
at nagnais na tumira sa isang kuweba. Tinanong din niya ang kapitan tungkol sa bakas ng pagkamatay na inilalarawan ni Ben Zaib, Padre Salvi. Ang pari na nagbigay ng kanyang opinyon tungkol sa posibilidad ng paglalagay ng babae sa beaterio. Sa kanyang sagot, ipinakita niya ang kanyang respeto sa mga desisyon ng mga arsobispo. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanata ay sa isang bapor na naglalakbay sa lawa. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Pagkamulat, proseso ng pagkakaroon ng malawak na kaalaman o pangunawa sa isang bagay. Tulisan, isang salitang Filipino na tumutukoy sa mga taong gumagawa ng krimen tulad ng pagnanakaw. Beaterio, isang lugar kung saan naninirahan ang mga relihiyosang babae. Intsik, isang salitang Filipino na tumutukoy sa mga tao na may lahing Tsino. Paglalakbay, ang aksyon o proseso ng pagpunta sa ibang lugar, karaniwang sa malalayong distansya. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kahalagahan ng mga alamat at kwento sa kultura ng isang bansa ay hindi dapat maliitin. Ito ay nagpapayaman sa ating pagkakakilanlan at nagbibigay pag-unawa sa ating pinagmulan. Sa pag-ibig, maaaring magawa ng isang tao ang lahat para sa kanyang minamahal, kahit pa ito ay pagiging mapusok o pagpili ng isang buhay na malayo sa kagustuhan ng lipunan. At diyan, nagtatapos ang ikatlong kabanata ng El Filibusterismo, ang mga alamat. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.